Ang pagpapatubo ng mga buto na itinatanim natin sa ating garden ay may mahahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang. Dito nakabatay ang mas mataas na tsansa ng pagtubo, mas malulusog na binhi at mas madaling paglilipat tanim. Kaya narito ang 5 mahahalagang bagay na gusto kong i-share sa inyo base sa aking paraan ng pagpapatubo ng mga buto dito sa aking garden. Napaka-importante ng uri ng buto na ating gagamitin sa pagpupunla. Dito ay may mga bagay tayo na dapat suriin. Ang buto ba na ating itatanim ay nabili natin sa orihinal na pakete o kagaya ng mga nabibili natin sa online na nakaripak? Ito ba ay may expiration date? Ang binili ba natin buto ay akma sa klima kung ano ang meron sa ating lugar at okay lang ba na itanim ang mga buto na nanggaling sa palengke? May dalawang paraan para makabili tayo ng buto. Una, yung mga nabibili natin sa groceries o garden supply na nasa original na pakete. Bago tayo bumili, suriin kung kailan ang expiration date. Karaniwan ang umaabot ang mga ito ng 3 taon mula sa produksyon. Pero iwasan mo nang bumili ng buto na may 6 na buwan na lamang ang natitira bago ma-expired. Hindi ko naman sinasabing hindi na ito tutubo, pero ganitong malapit na ang expiration date, maaaring mababa na ang germination rate nito. Ang mga buto na nasa original na pakete ay hindi dapat binubuksan kung hindi pa naman itatanim. Kahit matagal pa ang expiration date nito, ito ay hindi na masusunod kapag binuksan na. At kapag hindi mo pa naitanim sa loob ng 2 buwan, ang mga buto ay maaaring hindi na tumubo. Karamihan sa atin lalo na sa panahon ngayon ay bumibili ng mga buto sa online at karaniwan lang ito ay nakaripak. Ibig sabihin, ito ay wala na sa orihinal na pakete at wala ka ng pagbabatayan sa expiration date nito. Kaya ang mga ganito ay nangangailangan ng agarang pagtatanim. Ang mga nabibili natin sa palengke kagaya ng sili, kamatis at iba pa ay maaari nating itanim ang mga buto nito. Ngunit hindi tayo makakasigurado sa magiging kalidad ng binhi o ng halaman. Merong tinatawag na OPV o Open Pollinated Varieties at Hybrid. Halimbawa, kapag ang nabili nating sili ay nanggaling sa OPV na buto at ito ay itinanim natin, ito ay walang magiging pagkakaiba sa kalidad ng halaman kung saan nanggaling ang sili. Pero kung ito ay nanggaling sa hybrid na buto, ang magiging halaman nito ay hindi magiging kagaya ng pinanggalingan ng sili dahil ang mga hybrid na buto ay nakadisenyo para lamang sa isang beses na pagtatanim. May mga buto na hindi akma sa lahat ng uri ng klima. Ibig sabihin, kung ikaw ay bibili ng buto, alamin mo muna kung ito ba ay compatible sa klima sa inyong lugar. May mga buto o gulay na itinatanim lamang sa mga malalamig na lugar na hindi makakasurvive sa mga maiinit na lugar. Mahalaga ang paggamit ng magandang uri ng lupa sa pagpapatubo ng mga buto. Ito ay dapat na malinis, mataba at buhaghag. Hindi ako gumagamit ng masyadong malambot na lupa. Kapag malambot ang lupa, madaling matumba ang binhi dahil mahina ang kapit ng mga ugat. Gumagamit ako ng soil mixture na 3-1-1-1 at ito ay 3 parte ng purong lupa, 1 parte ng carbonized rice hull, 1 parte ng coco peat at 1 parte ng vermicast. Ang pinaghalong sangkap na mga ito ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng buto. May 2 paraan sa pagpupunla ng buto. Ang mga maliliit na buto kagaya ng pechay, mustasa, lettuce at iba pa ay maaaring patubuin sa mga trays. Maglagay ng 1 pulgadang kapal ng lupa kahit sa mga plastik ng ice cream. Siguraduhin lamang na ito ay may butas. Ibudbud ang mga buto at tiyakin na ito ay maikalat upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga binhi kapag tumubo na. Bahagyang tabunan ng lupa. Pagkatapos ay diligan. Gumamit ng sprayer upang hindi lumalim ang mga buto at maiwasang mapunta sa gilid ng tray. Ang mga ganitong uri ng buto ay karaniwang tumutubo mula 3 hanggang 5 araw. Ang mga malalaking buto kagaya ng pipino, okra, kamatis at iba pa ay maaaring patubuin sa mga seedling holes o kaya naman ay sa mga plastic cups.
Ang mga ganitong uri ng buto ay karaniwang tumutubo mula 8 hanggang 12 araw. Mahalaga sa pagpapatubo ng buto ang magkaroon ng sapat na liwanag mula sa araw. Ang kakulangan nito ay magreresulta sa paghaba ng mga binhi o tinatawag na leggy. Ito ay resulta sa paghahabol ng binhi sa sikat ng araw. Madalas na nangyayari ito kapag ang pagpapatubo ay inilalagay sa isang lugar na malilim o kaya naman ay kung sa panahon na lagi makulimlim. Kapag ganito ang nangyari sa ating binhi ay mas mahirap ang paglilipat tanim dahil mas madaling maputol ang mga binhi. Mahalaga din na mapanatili ang moisture ng lupa habang hinihintay ang pagtubo. Ang madalas na pagkatuyo ng lupa ay maaaring ikamatay ng mga buto at hindi na tuluyang tumubo. Maging maingat sa pagsasagawa ng transplanting para sa mga buto na pinatubo sa mga trays dahil ito ay magkakasama. Gumamit ng anumang bagay na makakatulong upang maiangat ang binhi at maiwasang maputol ang mga ugat. Sa mga buto na ipinunla sa mga seedling holes at sa mga plastic cups ay mas madali ang paglilipat tanim. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.